Sasabihin mo na lang po. 200 dirhams? Kulang. Kulang pa. Kulang na pa pang matrikula ng mga anak mo sa Pinas. Humarap ka ba ng mga lalaki? Humarap ka ba ng mga lalaki? Mga lalaki. Mahilig sa laman. Mga lalaki. Handang magbayad. Kapalit ng panandaliang aliw na kaya mong ibigay. Magpapatinig ka. Natitiri ako sa'yo. Pero anong magagawa mo? Kung ilang aking kinikita. Ayoko na sa itong buhay. Lagi na lang kami kulang. Kapos. Ayoko pa ng ganito. Pero anong magagawa ko? Kahit anong gawin ko, hindi ko na talaga maitago. Kulubot na ang aking mukha. Ngunit hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakikita ang lalaki magmamahal sa akin. Ilang beses na akong pinaasa. Wala nang akong hinangad kundi ang magmahal. At mahalin din naman sana nila. Pero bigo ako. Nilibot ko ng buong Asia. Galing na ako sa Amerika, pati nga sa Europe. Ngayon, nandito na ako sa Dubai. Nagbabakasakali na mayroon dyan lalaki nagmamahal. Matino. Oh, matino pala, ha? Pero pare-parehas lang kayo mga lalaki. Di naman po! Ang loloko! Pagkakasakit ng mga babae, pagkakalas ng kaibigin, at pagkasawa na kayo, iiwanan nyo na lang mga panang basahan. Ala! Wala nang matino. Napapaiwas ako, eh. Lahat ba? Ganun na lang? Bakit kayo hirap? Mabigat na ang aking kalooban. Wala na akong kapayapaan ng dahil sa inyong mga lalaki. Ala! Bakit gano'n? Hilipit ang datingan ng lalaki. Bakit nga ba mahirap matagpuan ang totoong pag-ibig? May sipon. Pwede naman nila akong pagalitan ng hindi pagbubuhatan ng kamay, ah. Basta nalaman nila akong sasaktan kung kailan nila gusto, sasabunutan, sisipain, kukutumin. Bakit kasi? Sinilang
pinag-aralan. Alipin. Kailangan pang magpaalipin para lang kumain ang aking mga anak. Para lang maibili ko ng gamot ang aking nanay. Kailangan magpaalipin muna ako kung bakit kasi sinilang ako mahirap. Kaya mangmang ako. Wala akong alam na trabaho kundi mga tulong. Lagi na lang ba akong ganito hanggang kailan yung paghihirap ko? Ang mga amo ko, mga walang puso, mga walang atay. Ang balon-balunan. May Diyos ba? Kayo, may Diyos ba? Bakit ako pinababayaan ganito? Naghihirap na lang palagi. Ang dami kong napamili, ang gaganda. Dala-dalawa ang bagay. Bakit ko isipin ng ibang tao? Ang lahat ng ito ay bunga ng aking pagod at sariling sikap. Di nila alam kung paano ang hirap na tinis ko. Di nila alam kung paano ang hirap na tinis ko upang kitain ang lahat ng ito. Kayo, alam ba ninyo masagawa at mapahiya ng paulit-ulit? Oh, tama lang nagastusan ko ang aking sarili. Itong mga bag at sapatos na ito ang aking kailangan. Wala na akong kailangan pa. Ayokong mag-isip at ayokong mabahala pa. Oh, may kotse ako, magandang tiran, masasarap na pagkain at mamahaling gamit. At lagi din ako nasa parlor. Wow, sosyal. Sama ako. Nakikita ba ninyo itong mga ko na to? Lagi yan nasa parlor. Kayo, nagpapaparlor din ba kayo? Minsan. Ganyan ang buhay ng taong mayaman. Lagi Wow. nasa sosyalan. Lagi din ako nasa fitness first. Tingnan nyo kapag Woo! Meron pa kayo yan? Pero bakit ganon? Ganito na lang ba ang buhay? Kumain, matulog, wala hanggang pagtatrabaho. Tapos ay mamamatay lamang? Bye. Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus. Narinig nila na siya ay nagkaroon ng higit na maraming alagad kaysa kay Juan at binabautismohan niya sila. Bagamat hindi si Jesus ang siyang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Dahil dito, umalis siya sa Judea at pumunta muli sa Galilea. Kinailangan dumaan siya sa Samaria. Pumunta nga siya sa Sicar na isang lungsod sa Samaria. Ito ay malapit sa lupain binigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Naroon ang bungkal ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, kaya umupo siya sa tabi ng balon. Noon ay mag-iikaanin na ang oras ng araw. Bakit ka humihingi sa akin na may inom? Ikaw ay isang Hudyo, samantalang ako ay isang babae, taga Samaria. Sapagkat ang mga Hudyo ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga taga Samaria. Kung alam mo lang ang kalooban ng Diyos at kung sino itong humihingi ng inuwi sa iyo, ikaw ay hihingi sa kanya. At ibibigay naman niya sa iyo ang tubig na nagbibigay buhay.
Ginoo, wala kang panalo at malalim ang balon. Saan ka kukuha ng iyong tubig na buhay? Nakila ka ba kaysa sa aming amang si Ako? Siya nagbigay sa amin ng balon. Siya rin ang uminom dito, waging din ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Ang bawat isang uminom ng tubig na ito ay muling makukuha. Ang bawat isang uminom ng tubig na ibibigay ko ay di na muling makukuha bago kami. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging balon na mapapasa ko. Ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Bigyan mo nga ako ng tubig na ito, na hindi na ako umarito upang umigay, ba't hindi na ako mauhaw? Umayo ka. Tawagin mo ang iyong asawa at umarin mo. Wala po akong asawa. Mabuti na lang sinabi mo wala kang asawa. Ito ay sapagkat lima na ang iyong naging asawa. Ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang iyong sinabi. Ginoo, sa kapaywari ko, ikaw ay isang propeta. Sa bundok na ito, sumamba ang aming mga ninuno. Sinasabi mo na ang pook na dapat sumamba ay sa Jerusalem. Nina, maniwala ka sa akin. Darating ang oras na sasambahin niyo ang Ama, hindi lang sa bundok na ito, hindi sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba. Nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay sa mga Diyos. Darating ang oras na ang tunay na manunamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu, at sa katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong sumasamba sa Kanya. Alam ko na ang Mesiyas na tinatawag ng Kristo ay darating. At sa pagdating niya, ay sabihin niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Ako yun na nagsasalita sa iyo. Hello everyone. I'm here to testify the goodness of the Lord. Kahit maraming pagsubok na dumating sa buhay ko, still God's outpouring blessings into my life. He is so faithful. I lost my mother at the age of 12, and isang tragic at painful memories that I have. Sabi ng tatay ko, kahit mahirap lang sana ang buhay namin, basta hindi kami magkakahiwalay. But we never knows what God will with us. Kaya, yun. 3 years ago, kinuha naman ni Lord ang tatay ko. So that was the first time that I questioned God. Sabi ko,
Lord, why this was happening to us? What's your purpose to us? Sabi ko, sana ako na lang ang kinuha mo. Dahil kinuha mo na nga ang tatay ko, samantalang kinuha mo na nga ang nanay ko. Sana ako na lang. Kasi I cannot face this misery alone. The living with the loneliness is very difficult. Why? The feeling of sadness, fear, anxiety, despair, and also betrayal. The feelings of betrayal. Anger, hatred, and resentment, rejection, and bitterness. I was so depressed and low. I was so feeling that I want to smash my head from the rock. Feeling that I can be able to get out from this situation. Pero, yeah. Attempting suicide is not the solution ever, but it came into my mind. Pero, God is so faithful. Napakabuti ang Panginoon dahil He restored my faith. He used my trials to test my faith. And from that moment, I surrendered all to God Almighty. Now I have Jesus into my life forever. God says, "My child, you're so precious. I will never leave you as an orphan. I will come to you, and that is a promise." In Jeremiah 29 verse 11, ito po yung pinanghahawakan ko na salita ng Panginoon na nagbigay sa akin ng pag-asa at kalakasan na magpatuloy sa buhay. In Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, a plans to prosper you, not to harm you, but a plans for a hope and a future." So, kahit ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, lumapit lang po tayo sa Panginoon. Dahil, sabi ko niya, walang sino man nakakaranas ng pagsubok na hindi sukat sa ating kakayanan. At sa halip, bibigyan tayo ng kalakasan para mapagtagumpayan natin yun. Amen. By the grace of God, I found my healer, my strength, my protector, my refuge, my Lord and my Savior, which is Jesus Christ. And I want to thank Sister Marcela Bulaay, kasi siya po yung nag-invite sa akin dito sa JLWWC. At I know na palasimba ako noon. So that was time na in-invite niya ako, magsisimba sana ako sa St. Mary's, pero nasalubong niya ako. At sabi niya, "Sister, dito ka na lang magsimba." So ano ako sa kanya. So, I have a Bible that time. But, ngayon ko lang I found out that I have now more deeper relationship to God. And God
and God has transformed my darkness into a life meaning. With I found peace, love, and joy into my life. God is so faithful, and God hears our prayers. We don't need to cry out loud to Jesus when we pray. Kasi naririnig niya tayo kahit anong silence ng ating pag-pray. Kung tayo deserving. So, Jesus says, "He is the way, the life, and the truth, and no one comes to the Father except through Him." So to God be the glory. Narito po ako para mag-testify din kung paano binago ng Lord ang buhay ko. Nung panahon, katulad din po ako ng mga taong nasa sanlibutan, isang masamang tao, walang takot sa Diyos, rebelde sa magulang. Pero dahil sa kabutihan ng Lord, tinawag din niya ako katulad ninyo. So naranasan ko rin ang pagpapala niya. Nag-umpisa ang lahat dahil ang family ko, meron silang mga favoritism at isa ako sa hindi favorite sa family namin. So nagkaroon ako ng selos sa mga kapatid ko dahil hindi ko magawa, hindi ko makuha yung mga gusto kong gawin sa buhay ko. Katulad ng gusto kong mag-aral, hindi nila ako pwedeng pag-aralin kasi ako ang panganay. So nagrebelde ako, pagkatapos ng selos, naging rebelde akong tao. And then, ginagawa kong sirain ang buhay ko. Bumarkada ko, lahat ng bisyo pinasok ko. Lahat ng gusto ng magulang ko, sinusuway ko. Kasi, ang sabi ko, bakit ko sila susundin, hindi rin nila ako binibigyan ng pagmamahal. Yun ang kailangan ko sa buhay ko, magmamahal sa akin. Which is, tama lang nakunin ko sa pamilya ko. Pero hindi nangyayari ang mga bagay na yon. And then, dumating sa point na, ang pinakaayaw nila, yung mag-aasawa ko. Nagkaroon ako ng karelasyon na umabot sa point na magkaanak ako. Sabi ko, ito na siguro magiging solusyon para magkaroon ng may taong magmamahal sa akin. Pero nagkaroon pa rin ng mga problema. Naghangad ako para sa anak ko, nag-abroad ako. After 2 months, nagkaroon siya ng ibang babae. And then sabi kong gano'n, bakit gano'n? Doon ako nagtanong sa Diyos. Napakalupit mo, bakit ganito ang buhay na binigay mo sa akin? Bakit ganito ang pamilya binigay mo sa akin? Yung pagre-rebelde ko, naging angerness and hatred sa puso ko. Na ilang taong kong dinala, ilang taong kong inililim sa mga tao, nakikita nila akong masaya, nakikita nila akong tumatawa. Pero sa likod noon, punong-puno ako ng galit, punong-puno ako ng katanungan sa Diyos, punong-puno ako ng mga bagay na hindi kung iisipin, hindi ako klase ng tao. Pero dumating ang point sa lugar ng Antipolo, napagod na ako sa ginagawa ko. Sabi ko dun sa nakapako sa krus, kung talagang totoo ka, kung talagang totoo may Diyos, gusto kitang maranasan, gusto kitang maramdaman, gusto ko ma-feel na may Diyos nga sa mundong ito. Sa lugar ng Hong Kong, doon ko nabago ang buhay ko. Pagtapa ko pa lang sa Hong Kong, unang holiday, dinala na ako ng Lord kung saan yung mga tao nag-gather na katulad nito. Nung una, ayokong tanggapin, sabi ko, hindi ako worth na magkaroon ng Diyos sa buhay ko dahil masama akong tao, marumi akong tao. Pero sa loob ng 3 buwan na yon, ang hinold ng Panginoon ang buhay ko. Bago mag-Sunday, sinasabi ko sa sarili ko, ayoko pumunta sa gawain na yon. Gusto ko pumunta sa diskuhan, gusto ko humanap ng barkada, gusto ko mag-inom, gusto ko ang bisyo ko. Pero hindi ako pinakawalan ng Lord. Pagkatapos ng 3 buwan, kinausap ako ng Lord. Sabi niya sa Isaiah, maging kasing pula man ang iskarlatang yung kasalanan, gagawin kong kasing puti ng niebe. Dahil sabi ko, hindi nga ako worthy. Pero pagkatapos nung pagkikipag-usap sa akin ng Lord na yon, kasabay ng pagtanggap ko sa Kanya, kasabay ng pagsuko ko sa Kanya, kasabay ng pagbibigay ko ng buhay ko sa Kanya, doon ko na-realize na ang kailangan ko palang pagmamahal ay mula kay Kristo Jesus. Na siya lamang ang pagbabago ng buhay natin, sa Kanya lamang mararanasan, sa Kanya lamang mararamdaman. Kaya mula noon, nabago ang buhay ko, ang prinsipyo sa buhay ko. Pamilya kong hindi nagmamahal, naranasan ko ang pagmamahal mula sa kanila. Pamilya ko na akala ko, kaaway ko. Ngayon, isa na sila sa mga kakampi ko. Ngayon, isa na sila sa karamay ko. Pamilya ko na akala ko walang kwenta. Pero dahil sa kanila, ito ko sa harapan nyo. Isang buhay na patotoo mula sa kasalanan hanggang sa kaliwanagan, hanggang sa biyaya ng
mga kapatid ko sa Panginoon. Pagpalak mo sa inyong lahat. Kapatid na pagpalak. Kamay ng Diyos para sa inyo. Pagpalak kamay ng Diyos para sa inyo. Pagpalang kamay ng Diyos ay sa inyo. Pagpalang kamay para sa inyo. Pagpalang kamay ng Diyos ay para sa inyo. Pagpalang kamay